Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay ipapakita ko sa inyo itong kung saan nagsisimula itong aking mga bonsai material mga paps. So mostly yan mga paps ay galing sa cuttings at sa mga mumunting seedlings Ako na lang yung nagpapalaki, talagang tiyaga-tiyaga lang mga paps. So ngayon, bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lamang dito sa aking channel ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe, hit nyo yung notification bell at click nyo na rin yung like button para mas lalo pong lumawak yung maabot ng aking channel. So tara mga paps at umpisahan natin itong gagawin ko rito dito sa aking material na Ficus virens. So, siya nga pala mga paps, sa pagbubonsai hindi kailangan na gumastos po tayo para magkaroon tayo ng materials. So, ang kailangan lang talaga sa pagbubonsai ay tiyaga, tiyaga sa paghihintay at tiyaga sa paghahanap ng materials. So, so dito po sa akin mga paps ay ang ginagawa ko para dumami ang aking materials, kumukuha po ako ng mga pinagkatingan ko sa ibang material ko. At tinutusok ko lamang sa lupa tulad nito, tinusok ko tapos nabuhay. Nung stable na siya at buhay na, tsaka ko po ginagawa ng mga movement mga paps. Tapos maghihintay na lang ako na lumaki sila. So kaya hindi kailangan na bibili po tayo o mag-hunt. So ako kasi mga paps ay wala nang time para mag-hunt ng materyales. Kung alin lang po yung madaanan ko sa kalsada, mabunot ko na mga materyales na maliliit, tapos yung magawa ko na cuttings, yun lamang yung pinag-uumpisahan ko mga paps Kaya tiyaga-tiyaga talaga sa pagpapalaki. So dito naman, dahil na mahilig po ako mangolekta ng mga ficus trees, iba-ibang variety ng ficus, so madali po ang pag-reproduce at gawa ng mga bagong material galing doon sa mga previous na bonsai ko at previous na materials. So sa ngayon, aayusin ko lang ito saglit, ipupruning ko na naman siya, aayusin ko yung forma ng pagkakatanim niya, tapos ibabalik ko ulit sa wild mga paps. So bali dalawang materials ito, dalawang Ficus virens. So ayan mga paps, mayroon na siyang mga movements So unang gagawin ko mga paps ay tatanggalin ko muna yung mga wire kasi baon na siya. Nakabaon na sa balat para mas makalarga na siya. Tapos meron na rin namang movement kaya hihintayin ko na lang ulit na lumaki at mag-wild. Pagbubonsai mga paps ay kailangan talaga ng sobrang pagtsatsaga dapat mahaba ang iyong pasensya at sobrang matyaga kasi kailangan talaga maghintay ng mahabang panahon sa mga ganitong larangan ng hobby mga paps. Yung iba ay ginagawang negosyo, so pwede pong gawing negosyo ang pagbubonsai. So ayan mga paps, at natanggalan ko na nga ng wire itong mga dalawang material ko. So mabilis lang po itong mga paps lumaki para po sa information ng lahat, itong ganitong material ay mabilis lang lumaki, especially po kapag nakadumikit at nakaabot sa lupa yung mga roots po nito So ang kagandahan po sa material na to mga paps ay yung dahon po niya ay nagiging red kusa po yung nagdi-defoliate pag ganitong malapit na ang summer. Kusa pong nalalagas yung mga dahon niya. Tapos nagpo-produce po siya ng panibagong mga dahon na kulay pula. So yun po ang kagandahan sa ganitong materials. Ito po ay tinatawag na Ficus virens mga paps So tara at i-uproot ko na mga paps at ayusin ko yung pagkakatanim. Papalitan ko rin ng lupa yung dito sa na to. So after noon, babalik ko ito sa wild para mas lumaki pa yung kanyang
trunks. So meron nagawan ko na ng movements, meron ng movements yung kanyang trunk. Papalakihin na lang mga paps. Ang reason nga pala mga paps kung bakit nagpapalit ako ng soil kasi yung soil na luma ay wala ng nutrients at saka mapapansin mo naman pagka matingnan mo yung lupa parang hindi na siya nagmo-moist kahit anong dilig mo, dry na siya mga paps. So kailangan palitan para merong nutrient na makukuha yung ating material. What puppet for? Rocky spawn. Puppet for. Oh, wow. Oh, that's it. Bye-bye. Oh, it is. Bye-bye.
So yan po mga paps, at tapos ko na ngang mapalitan ng soil medium. Itong aking mga materyales na ilipat, napalit ko na ng lupa. At kung mapapansin nyo mga paps ay medyo binago ko ng konti yung pagkakatanim niya, ano. Itong isa ay itinayo ko, ito naman isa ay medyo binend ko naman ng konti. Tapos mga paps ay nagbawas na rin ako ng branches para maka-encourage po tayo ng backbudding, ano mga paps, para may lumabas na mga bagong shoots, bagong branches dito sa kanyang trunk. Tapos isa na rin yung paraan mga paps para hindi masyadong mahirapan na makarecover itong ating material, kasi bagong lipat po yung kanyang roots doon sa bagong soil, so kailangan niyang makarecover. Pag marami pong leaves mga paps ay mahihirapan siya, no? Mas maraming kailangan niyang mahigop na tubig para masuportahan yung mga leaves na naiwan. So kaya binawasan ko po siya para hindi rin siya mahihirapan makarecover. So yun po ang reason, ano mga paps, kailangan ng backbudding at para makarecover siya ng mas mabilis, ano, hindi siya mahirapan. So yan mga paps, at yun lamang sa maiksing video ngayon. Maraming salamat po. Sana ay meron kayong natutunan kahit konti, ano, sa pagbobonsai. At kung nagustuhan nyo mga paps itong video na ganito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Click nyo po yung notification bell, piliin nyo yung all, at saka click nyo yung like button para mas lumawak po ang maabot ng ating mga videos na i-upload. Kung di nyo pa po napapanood mga paps yung mga previous video na uploaded ko dito sa YouTube, maglalagay po ako ng ibang links ng ibang video doon dyan sa baba sa description box para mabisita nyo po kung sakaling gusto nyo panoorin. Maraming salamat. Once again po ay magandang buhay at happy bonsai.